what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at sa ating pagbabalik ay nagbabalik na rin po ang mga sasakyan ng mga diskaya dyan po sa Pasig mga babayan. Grabe, no? Ano ba, natakot pa sila sa banta o sa sinabi ng BOC mga babayan? At bigla nilang ibinalik yung kanilang mga sasakyan, no? Diyan po sa kanilang compound, mga babayan. Grabe, no? Yo, imagine ninyo yun, no? After na mawala yung BOC, tsaka bumalik yung kanilang mga sasakyan. Natakot talaga tong mga to, mga babayan. Okay, so bago natin na alamin at pag-usapan tong balita na to, syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutout sa mga followers, subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At ito na nga mga kababayan, no? Matapos nga po ang isinagawang raid ng Bureau of Custom, no, dyan po sa building ng mga diskaya sa Pasig, mga kababayan, wala po silang natagpuan doon sa kanilang mga hinahanap dahil 10 po doon sa 12 sasakyan na hinahanap, no, ng BOC, wala po doon sa kanilang compound kanina. Pero nito pong gabi o hapon ay namataan po ang mga sasakyan na to, no, na bumabalik, no, ibinabalik na doon sa kanilang garahe. O, ito po yung video na yan mga babayan. Pakita muna natin tong video na to. Ayan, oh. Diba? Yung mga sasakyan, yung mga Bentley, oh. Ayun, oh. Bentley. Diba? Grabe, daming sasakyan, dami ring driver. Oh, bumabalik na mga babayan. Mga sasakyan nila. Ayan. Oh. Grabe talaga, no? Okay, so yan mga babayan, yung mga sasakyan, no, na nakita o na-videohan na ibinabalik na po, no, sa kanilang compound. At ito po yung balita ating alamin, no? Natakot nga ba itong diskaya sa sinabi po ng custom mga babayan dun sa warning, no, ng custom sa kanila ng BOC. Panoorin natin tong balita na to, Attorney, uunahan ko na po, kanina may na-monitor po na bumabalik na mga luxury vehicle doon sa St. Gerard construction firm na sinalakay kanina ng Bureau of Customs. Nakarating na po ba ito sa inyo? At ano po sa monitoring ninyo? Bagay po ba ito ng search warrant po ng BOC? Kasama po yan sa koordinasyon na ginawa namin nung amin pong sinerve yung search warrant kanina. No? Kung kanina umaga po, 2 sasakyan lang po ang aming nakita doon. Nakipag-usap po kami sa kanilang representante at pinaliwanag ko namin kung ano yung proseso ginawa namin. Sinabihan mo din namin sila kung ano yung magiging consequences, no? Doon sa mga sasakyan na wala doon. Ngunit alam namin na nasa posisyon nila at hindi namin makita. Kumbaga, di namin ma-verify po. No? At mukha naman po nakinig sila, no, sa advice namin na mas maganda po i-produce nila yung mga sasakyan na yun. Kung talaga pong ito naman ay sinasabi nga nila na nabili nila sa mga dealers at tingin nila ay walang bahid ng kahit anong anomalya, hindi kailangan itago. So, kanina pong gabi, unti-unti pong... kaso, na nag-operate kayo, tinago nga, Ang masaklap dito, mga babayan, no, ito, naisip ko lang naman. Baka mamaya, no, napalitan na yung mga sasakyan na yan. No, mga kapareho na lang yung isinabit dyan o binalik dyan po sa kanilang compound. No, masabi lang, no, na-inspect ng BOC. Sa palagay ninyo? Binalik ng may-ari nitong mga sasakyan. Itago, parang ganon. No, ito mga sasakyan na to dahil alam nila na merong operation yung BOC, parang ganon ba? 'Di ba? O so, ano sa palagay ninyo? 'Di ba? Bakit bigla ngayon sabay-sabay nila ibinalik ito mga sasakyan na to?
Nung Sa isa namin kasama sa TV Patrol, umalis na raw yung mga tauhan ng Bureau of Customs doon sa lugar. So bukas po ba asahan natin na muli pagbabalik ng mga tauhan ninyo dyan sa area para inspeksyonan itong mga sasakyan na ito, sir? meron naman ho yata ang naiwan sa amin doon para bantayan lang, no? Maaaring hindi po dun sa loob dahil residents po yan. Within the area po, may nag-surveillance naman at nagbabantay po siya. Malinaw din naman po ang aming usapan tungkol sa ang alam namin na mixed use yung kanilang area. And gusto din naman Medyo nakakapagtaka lang mga babayan, no? Kasi, di ba, sabi nga ng mga kababayan natin, nababasa ko sa mga komento, pagka ibang tao, no, yung mga ordinaryong tao, talaga naman, di ba? Isasabit nila o iaano nila yung kanilang warrant, di ba? O yung search warrant. Pero ito, no? Narinig natin, nare-respeto daw nila, di ba? Iyon tanong lang po natin mga kababayan, ano? natin kalamin yung kanilang karapatan dun sa kanilang pamamahay. So we wanted to respect their mga abogado na talagang kailangan ay residence suto, no? Siyempre, alam naman namin may mga batang nakatira doon, maaaring may mga ibang baka may matatanda pang nakatira. We wanted to give courtesy to those people na wala naman pong kinalaman at maaaring mabulabog kung talagang pinwersa namin. So, yun lang naman po yung nangyari dyan. Wala naman pong kahit anong special treatment. Talaga pong ang diferensya lang, residence po kasi to. Ayun. Nabubutit nabanggit niyo yun, attorney, yung no special treatment. So talagang ito po, kung hindi Establishment yung itsura, sir, eh. Sino-sino ba yung mga nakatira dito po? Mixed kasi siya, ma'am, eh. Parang ang ginawa nila mixed commercial and residential. So, yun. Luxury vehicle ang pag-aari ng pamilya Diskaya. Ito ba, sir, pinag-aaralan na rin ng Bureau of Customs? Magiging Bumalik na luxury vehicle. Paano ho ba gaano ho ba magiging katagal yung investigation? pasok nito. Okay, so yan mga kababayan. Biglang ibinalik yung mga sasakyan nakakapagtaka lang talaga. Imagine mo, bakit mo kailangang alisin yung ganung